Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Isang karangalan po sa akin na maging bahagi ng inyong channel. At natutuwa po ako at nasasabik na mapakinggan ang kwento ng aking totoong karanasan tungkol sa mga aswang. Ako po si Ador. Nakatira kami sa barangay Sumag. Ito ay isang malayong barangay na matatagpuan sa timog silangan ng bahagi ng Bacolod. Ang Sumag ay kilala sa maaliwalas na mga bukid, dalampasigan at bundok. Ang mga kagubatan noon ay luntian pa at hindi pa masyadong naaabuso ng tao. Tulad ng iba, Kuya Bari, naninirahan kami dito bilang isang simpleng pamilya lamang na binubuo ng aking mga magulang at dalawang nakababatang kapatid. Ang aming baryo po ay tahimik at mapayapa. Tila hindi nababagabag ng mga problema at alalahanin ng mundo. Ngunit sa likod ng aming tahimik na kapaligiran, nakatago ang mga misteryong hindi kayang maipaliwanag ng kahit na sinuman. Mula noong bata pa po ako, naririnig ko na ang iba't ibang kwentong pinagpapasapasahan sa aming purok. Kwentong puno ng kababalaghan, kahindikan at pangyayaring magbibigay takot sa mga makakarinig. At ang paborito ko pong kwento ay tungkol sa mga aswang. Sabi nila, tuwing ang buwan ay kulay pula at ang mga bituin ay maliwanag, ang mga tao ay labis na nag-iingat para maiwasan ang mga nilalang na mukhang tao din, ngunit may kakayahang magbago ng kanilang tunay na anyo. Mga nilalang na umiinom daw ng dugo ng tao at gumagala-gala sa kalaliman ng gabi. Isa po, Kuya Bari, sa mga natatanging alamat ng mga matatanda noon sa amin ay ang patungkol sa alamat ng purok ng mga aswang. Isang lugar sa gitna ng kagubatang pinaniniwalaang malapit lang sa aming baryo. Dito raw nakatira ang grupo ng mga aswang. Mayroong mga nagpapatunay na totoo ang kwento, pero ayaw naman nilang sabihin ang eksaktong kwento kung papaano nila ito natagpuan. Sabi pa ay huwag na daw gambalain ang mga ito dahil hindi naman sila naghahasik ng lagim. Ngunit dahil na rin malapit sa aming lugar ang pinag-uusapang purok, labis kaming pinag-iingat ng mga matatanda. Walang nagpapagabi sa daan. 6:00 pa lamang ay naroon na kami sa aming mga kubo at gumagawa ng mga seremonyas o maaaring tawaging salamangka na pinaniniwalaang nakapagpapalayo sa kahit na anumang uri ng aswang. Naguhugas kami ng aming mga paa ng tinunaw na asin at sinusuot ang mga anting-anting sa aming mga liig. Naglalagay din kami ng mga bawang sa pintuan at nakabaliktad na walis tingting bilang pantaboy. Subalit noong taong 1976, naranasan ko sa unang pagkakataon ang isang kakilakilabot na engkwentro sa ganitong mga nilalang. Binatilyo pa lamang po ako noon, Kuya Bari, at hindi ko talaga ito makakalimutan. Malaki at kulay dugo ang buwan sa kalangitan noon. Inabot ako ng dilim mula sa pamamasyal sa isang barkada sa kabilang barangay. Dahil nga kapanahunan noon ng aking kabataan ay naging pasaway din ako ng konti sa aking mga magulang. Mapusok sa bawat bagong mga karanasan at nag-i-enjoy kasama ang aking mga kaedad. Inihanda ko na nga po ang aking tenga sa mahaba-habang sermon ni inay dahil sa aking paglalakwatsa. Pinuno ko pa ng hangin ang aking dibdib at ilang buntong hininga muna ang aking pinakawalan bago ako dahan-dahang pumasok sa aming tarangkahan na gawa lamang sa kawayan. Subalit natigilan po ako sa aking sanay paghakbang nang may mapansin akong isang maitim na anino na biglang bumalikwas
mula sa madamong bahagi sa gilid ng aming kubo. Isang porma ng pagkilos na alam kong hindi normal para sa isang tao. Mabilis itong kumikilos paikot ng bahay namin. Nagkubli ako sa puno para mapagmasdan ko ang kanyang ginagawa. Nabuhay ang kuryosidad ko kung anong klase ng tao ba ang makakagawa ng kanyang ikinikilos. Naalala ko pa nga, Kuya Bari, yung lakas ng bundol ng labis na kaba at takot ko. At kapag ka bumalik ito sa aking alaala, ay pinagpapawisan ako ng malamig at parang lumalaki po ang ulo dahil sa tindi ng takot. Unang beses ako nakakita ng aswang. Akmang susugod ang aswang patungo sa aming tahanan, ngunit hindi ito napansin ng sino mang nasa loob maliban sa akin. Nag-aalala ako dahil bukas pa naman ang pintuan namin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Papasok ba o lalaban? Nagdadalawang isip po talaga ako habang nasa loob ako ng bahay. Ang aking mga mahal sa buhay ay walang kamalay-malay sa peligrong nakaamba. Mabilis ang tibok ng aking puso, subalit mas pinili kong ilabas ang aking tapang at determinasyon. Tumakbo ako patungo sa bahay. Sinisigaw ang pangalan ng aking mga magulang. Naging mabilis ang mga pangyayari, Kuya Bari. Hindi ako matigil sa kakasigaw na mayroong aswang na umaaligid-aligid. Lumabas ang aking ama, bitbit ang kanyang itak. Sumunod na rin si inay na hinahaplos-haplos ang tiyan. Narinig ko ang aking tatay na nagmumura habang iwinawagayway sa hangin ang bitbit niyang itak. Sinisigaw niya na kilala daw niya ang aswang at binalaan ito na sasabihin sa lahat kung sino siya kapag ka itinuloy nito ang masamang balak sa aming pamilya. Sa kabutihang palad, Kuya Bari, segundo lang paglabas ni Itay ay naglaho na ang aswang na parang bula. Kung kaya't pumasok na kami sa aming kubo at habang inaakyat ang bawat baitang ng aming hagdan ng kahoy ay nakikiramdam pa rin kami sa paligid. Tahimik na ang gabi. Ngunit sa loob ng bahay namin ay walang tigil na sermo ni Itay at Inay ang naging ingay sa katahimikan ng paligid. Sinabi sa aming magkakapatid na hindi na dapat maulit ang ganoong pangyayari. Tandang-tanda ko ang galit ni Itay noon sa akin dahil sa katigasan ng aking ulo at labis na pakikipagbarkada. Totoo naman iyon, Kuya Bari, kaya naisip kong hindi na rin talaga ako uulit na magpagabi sa labas. Inanunsyo din sa amin ang pagdadalang tao ni Inay para sa ika-4 naming kapatid. Naisip ko tuloy na baka iyon ang sadya ng aswang. Lumipas ang ilang buwan. Araw na lang ay makikita na namin si Bunso. Ako pa nga ang nagpaplano na Edith ang ipangalan sa kanya. Subalit hindi namin akalaing sa hindi inaasahang trahedya mauuwi ang lahat. Umalis si ama noon para sunduin ang manghihilot. Manganganak na po kasi si Inay. Sumasakit na ang tiyan niya noon. Kabilin-bilina ni Itay na bilang panganay ay ako ang punong bantay sa bahay. Medyo malalim na rin po ang gabi. Wala naman kaming magagawa dahil sa oras na iyon, gustong lumabas na sa mundo ni Edith. Pero ilang sandali lang pagkaalis ni Itay ay bigla kaming ginambala ng isang malakas na tunog ng pagaspas ng malalaking pakpak ng ibon. Paikot-ikot sa aming kubo iyon. Malakas ang tunog nitong wakwak. Umalis ako saglit sa tabi ni Inay at sumilip sa aming munting bintana. Ibinukas ko ito ng bahagya para makita kung ano nga ba ang naririnig namin
na nanggagaling sa labas. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay may nakita akong parang dumapong anino ng isang malaking ibon sa puno ng niyog malapit sa aming tarangkahan. Pero anino lang iyon. Pilit kong inaaninag kung mayroong katawan ang ibon, pero wala naman. Humina ng humina ang tunog. Nakampante ako dahil akala ko ay lumipad na rin ito papalayo. Ngunit nagkamali ako. Natakot ako nang marinig ko si inay na biglang umuungol na sa labis na sakit. Aray siya ng aray. Tumakbo ako para tignan siya at daluhan. Hawak niya ang kanyang tiyan at nakita kong nabasa na ng dugo ang kanyang palda. Tinatanong niya ako sa pagitan ng kanyang pag-iyak at tikbi kung dumating na daw ba si Itay. Sabi ko naman ay wala pa po. Humihiyaw na sa sakit si inay. Hindi ko alam ang gagawin ko noon, Kuya Bari, kasi wala pa naman akong muwang sa mga ganoong sitwasyon, lalong-lalo na sa pagpapaanak. Maya-maya lang ay dumating na si Itay kasama ang hilot. Subalit hindi pa man sinisimula ni Aling Melba ang pagpapaanak, ay may narinig kaming kaluskos sa ilalim ng aming kubo. Parang may naghuhukay at tunog ng isang baboy na ngumangasab ng pagkain. Umaalingasaw din ang hindi maipaliwanag na masangsang na amoy. Sumigaw kaagad si Aling Melba na mayroon daw aswang. Mabilis namang lumabas kaagad si Itay, bit-bit muli ang kanyang itak. Sumunod din ako. Mayroon ng baboy sa ilalim at ang nguso nito ay puno ng dugo. Muli naming narinig ang mahinang huni ng wakwak. Napamura na si Itay. Sabi niya may malapit na aswang. Ganoon daw iyon, mapaglinlang ang mga aswang na wakwak. Maliban sa kaya nilang magbago ng anyo, ay mayroon silang tila mahika na kayang manipulahin ang pandinig ng isang tao. Sabi pa ni Ama, ang malakas at tila malapit na huni, ang ibig sabihin nito ay malayo pa ang Panginoon nitong aswang. Subalit kapag tila papalayo na ang tunog, tiyak na nasa paligid na ang aswang at naghihintay na lang ito ng pagkakataon para makapanila. At may hinala kaming aswang ang baboy na nasa ilalim ng aming kubo. Hinabol namin ang baboy pero mabilis itong nakatakbo at nakapagtago. Hindi na rin namin sinundan pa at ayaw na rin ni Itay na lumayo kami sa kubo dahil nag-alala na siya sa kalagayan ng panganak ni Nanay. Pagbalik namin, nakita naming hawak ni Aling Melba ang isang sanggol na babae. Ngunit sa kasawiang palad, tila wala na itong buhay. Tinitigan ni Aling Melba si Itay. Sinabi nitong hindi raw totoong sanggol ang nasa aming harapan. Malakas daw ang pakiramdam niya na buhay pa si Edith. Labis akong naguguluhan noon sa aking mga naririnig. Pero sa dami ba naman ng nasaksihan kong kababalaghan, kahit anong kwento ay maaari ko ng paniwalaan. Ang sabi ni Aling Melba, bukas daw bago sumikat ang araw ay ihagis namin sa bintana ang sanggol. Makikita daw namin ang tunay nitong anyo. At sa pagbubukang liwayway ay ginawa nga namin ang seremonyas. Mula sa aming bintana ay inihagis ni Itay ang bangkay ni Edith. Malinaw sa aking alaala ang karanasang iyon. Totoo nga, hindi nagsisinungaling si Aling Melba. Bagamat mukha pa rin namang tao ang sanggol, ay parang sobrang tigas at itim na nito pagkabagsak sa lupa. Magaspang din ang balat na parang sa balat ng kahoy.
Nakakuyom ang palad ni Itay at nasambit niya na maghihiganti siya at ibabalik si Edith sa amin. Mabilis na kumalat ang kwento tungkol sa naging engkwentro namin sa mga aswang. Dahil dito, madami sa aming mga kababaryo ang nagsuwestyon na puksain agad ang mapaminsalang pag-atake ng mga aswang. Marami rin ang nagboluntaryo na sumama upang sumugod sa purok ng mga pinaniniwalaang aswang. May nakapagsabi kasi na baka sinisimula na ng mga ito ang pagkakalat ng lagim. At ayaw nilang lumala ito, kaya naman dapat na raw tapusin kaagad. Sumama po ako noon, Kuya Bari, sa kanilang lakad. Pero sa totoo lang po, nag-aalangan din ako sa aming pagsugod. Purok iyon ng mga aswang. Ibig sabihin, marami silang nakatira doon. Maraming aswang ang aming posibleng kalabanin. Tinatanong ko ang aking sarili kung kakayanin nga ba namin ang puwersa nila. Pero dahil napagtanto kong madami naman kami, ay mas nanaig ang kuryosidad ko na matuklasan kung totoo nga ba na may purok ng mga aswang dito sa Bacolod. Habang naglalakbay kami sa madilim na daan, nararamdaman ko ang lamig ng hangin sa aking balat. Ang matataas na mga damo at malalabay na sanga ng mga puno na tila kumakaway. Ang mga huni ng mga panggabing hayop ay ang labis na nakapagbigay ng hilakbot at pagsisisi noon sa akin na sana'y hindi na lang ako sumama. Ngunit wala akong ibang mapagpipilian kung hindi ipagpatuloy na tumulak pataas tungo sa madilim na bahaging iyon ng kagubatan. Hindi rin naman talaga ako sanay sa mga labanan, pero pinapatapang na lang ako ng isiping nais kong iganti si Inay at maibalik sa amin si Edith ng buhay. Sa magkabila kong kamay ay hawak-hawak ko ng mahigpit ang binasbasang punyal at pangontra. May kwintas din akong bawang bilang pananggalang laban sa anumang kasamaan na maaaring sumalubong sa amin. At saka kasama din namin si Katemyong sa pagsugod. Kilalang isang mahusay na albularyo sa aming Puo Kuyabari. Naniniwala ang mga taga roon sa amin na bihasa na sa pakikipaglaban sa aswang ang matanda, lalo na ng kabataan nito. Ayon sa kwento, buong buhay niya ay inilaan niya sa pag-aaral ng mga sinaunang sumpa at pamamaraan para malunasan ang salot na dala ng mga aswang. Simula pa noong kabataan niya ay ipinamana daw sa kanya ang isang mahiwagang gamit na kailangan bago lumaban sa mga aswang. Ito ang tinatawag nilang balaod. Isang uri ng kutsilyo na nabalot ng mga sumpa at ritual upang maging mas matalas at malakas kaysa sa karaniwang sandata. Medyo mainit din daw ito kapag hinahawakan. Ngunit hindi lamang ang balaod ang bitbit ni Katemyong. Mayroon din siyang dala na maliit na garapon na puno ng lupa at halaman. Tinawag niya itong bilang lunas ng kaluluwa. Bago kami sumugod ay inilubog muna doon ang balaod. Sabi niya, sa tulong nito ay magiging malakas ang pakiramdam ng may hawak ng sandata at madali nitong makikilala at makikita ang aswang na pinupuntirya kahit ilang beses pa daw itong magbago ng kanyang anyo. Anumang nilalang na masugatan ng balaod ay mawawalan ng kapangyarihang magbalat kayo. Ipapakita daw nito ang totoo nitong anyo bilang isang tao. Samantala naman, ang lunas ng kaluluwa ay isa ring panlunas sa pinsalang mula sa kaaway. Tulong din daw ito para mabasa ang galaw ng mga aswang at malaman ang tamang oras at sandali ng kanilang pagsugod.
Samantala, sa bawat minutong dumadagdag sa aming paghakbang ay tila dumadalas ang mga kakaibang tunog na aming naririnig. Ang mga kalansay ng iba't ibang hayop at ang mga bakas ng mga nilalang na hindi pangkaraniwan sa paligid ay tila nagsasabi sa amin na papalapit na talaga kami sa purok ng mga aswang. Nagpatuloy kami sa paglalakad, hawak ang aming mga sulo. Unti-unti ay nilalamon na ako ng takot na sumasanib sa aking dibdib. Ilang sandali pa'y narating na namin ang isang madilim na bahagi ng kakahuyan kung saan sinasabing matatagpuan ang tarangkahan patungo sa purok. Ang mainit na hangin nagmumula rito ay tumatagos sa aking balat. Sobrang tahimik sa puok na iyon, Kuya Bari. Ultimong mga kuliglig ay wala na kaming naririnig. Sinimulan ni Katemyong ang ritual na itinuro pa din sa kanya ng kanyang mga ninuno. Ipinahagis niya sa hangin ang naorasyon ng asin bilang panimulang pangontra. Nagsimula na ring banggitin ang mga sumpa. At sa pagbubukas ng tarangkahan ay nasaksihan namin ang mga tahanang parang may nagliliyab na malaking sigarilyo sa bubong. Hindi kami nagpatinag. Natatakot na rin ako noon pero dahil sa determinasyon kong mabawi si Eddie sa kamay ng mga ito ay hindi ako nagpadaig sa dagang unti-unting nabubuhay sa aking dibdib. Ilang minuto pa ang lumipas, Kuya Bari. Sa maniwalat kat hindi ay sumalubong sa amin ang 3 malalaking aso na pulang-pula ang kanilang mga mata. Umaangil ang mga ito at labis ang paglalaway ng kanilang mga bibig. Isang matandang babae ang lumabas mula sa bahay na nasa bungad. Nakasuot ito ng puting duster at may kwintas na palamuting hugis buwan sa maputi nitong liig. Tila naalipungatan ito mula sa mahimbing na pagkakatulog. Galit na galit itong nakatitig sa amin. Isang hiyaw ang pinakawalan niya at tinatanong kami kung ano ang aming sadya at kung bakit sa kailaliman ng gabi ay ginagambala namin ang kanilang pamamahinga. Tumugo naman si Itay sa kanyang hiyaw at sinundan din ito ng malakas ding hiyawan ng aming mga kasamahan. Inihanda na namin ang aming mga dalang sandata upang makasabay sa paparating na laban. Lumiwanag ang bawat kabahayan sa purok na iyon. Lumabas ang mga lalaki. May bitbit na rin silang mga gulok at panangga. Sinimplihan ko ang pagsulyap kay Katemyong. Hindi ko alam kung tama ba ang nakikita ko o namamalikmata sa tugon nito sa sitwasyon. Nakatayo lamang ito at nakatitig sa matandang babae. Tahimik at tila lumuwag pa ang pagkakahawak sa dalang balaod. Hindi ko alam kung luha yung pumapatak mula sa kanyang mga mata sa pagkakataong iyon. Hindi ko rin alam. Akmang susugod na ang mga kalalakihan mula sa kanilang panig. Subalit sinaway sila ng matandang babae. Bagamat mas marami ang aming bilang, ay hindi sila nag-atubiling ipagtanggol ang kanilang lugar. Marami-rami rin ang naging sugatan. Si Katemyong ay tulala pa rin, kaya mabilis kong inagaw mula sa kanyang kamay ang balaod. Wala akong naramdamang init, gayong sabi niya kanina ay mainit daw ito kapag kahahawakan. Tumingin ako sa aming mga kalaban. Wala rin akong nakitang kakaiba sa kanila. Mga normal na tao. Ni hindi naman sila nagbabalat kayo o nagbabago ng anyo maliban sa mga aso na nang masinagan ng mga ilaw ng sulo ay normal na aso na lamang sa aking paningin. Sa gitna ng kaguluhan ay sumigaw muli ang matandang babae at binalaan na kaming umalis.
Matalim ang titig nito kay Katemyong. Nagpakiramdaman ang bawat grupo. At sa pagkakataong ito, Kuya Bari, ay narinig ko ang tinig ni Katemyong. Nag-aya na itong umuwi. Wala raw doon ang sadya namin. Wala roon si Edith. At mas lalong hindi daw aswang ang mga taong naninirahan sa puok na iyon. Labis na pagtataka at pagkadismaya ang nararamdaman ng mga kasamahan namin. Lalong-lalo na si Itay. Dahil inaasahan niya talaga na mababawi namin si Edith. Pero false alarm lang pala ang lahat. Unti-unting kumalma ang paligid. Maaaring tama si Katemyong. Naniwala ako sa kanya dahil wala naman din akong nakita nung hawak ko ang balaod. Mapayapa naman naming tinahak ang madilim na daan pababa sa aming baryo. Kinabukasan ay inilibing na namin si Edith. Masakit ang mawalan ng mahal sa buhay pero sinikap naming tanggapin ang naging kapalaran niya sa mundong ito. Pinaniwala namin ang aming mga sarili na isang masamang bangungot lamang ang nasaksihan namin ng gabing kunin sa amin si Bunso. Tapos na. Hindi na namin mababawi ang buhay ni Edith. Sa paglipas po ng mga taon, Kuya Bari, ay naging tahimik na ang aming lugar. Nakapag-asawa na rin ako at may sariling anak na. Pero hindi pa rin ako matahimik at hindi ko mapigilang mabahala, lalong-lalo na nang matuklasan ko ang sekreto ni Katemyong. Mga detalye ito tungkol sa kanyang buhay. Natuklasan ko po ang isang misteryoso at pambihirang kaugnayan ni Katemyong sa mga naninirahan sa purok ng mga aswang. Sa hindi sinasadyang pagkakataon mula sa kanyang tahanan, ay nakita ko ang ilang kwintas na tulad sa suot ng matandang babae sa purok. Mga talaan at mga libro tungkol sa kanilang pinagsaluhang relasyon ni Katemyong noong kabataan pa nila. Ang kanyang talaan din ay nagpapakita ng mga pangalan ng mga aswang at mga impormasyon tungkol sa kanilang mga naging pagkilos. Kasama rito ay ang mga lugar na kanilang pinagtatambayan at mga pangalan ng mga nawawalang tao sa buong bayan noon na kadalasan ay kanila umanong naging biktima. Ito ang naging patunay na ang lahat ng mga alamat noon o kwento ay tunay pala. Dahil sa pag-ibig pa rin ni Katemyong sa naging katipan, ang siyang naging dahilan para pagtakpan niya ang mga ito at paniwalain kami sa isang kasinungalingan. Ang mga libro naman ay puno ng mga orasyon na magagamit para sa proteksyon laban sa mga aswang. Dito ko rin napag-alaman na si Katemyong ay totoong kalaban ng mga aswang noong kabataan niya. Siya ay tumutulong din sa mga nauulila at namatayan na pamilya sa aming bayan. Subalit, naganap na nga ang bawal na relasyon nang magtagpo ang landas nila ni Leticia. Kinausap ko po ng masinsinan ang matandang albularyo, Kuya Bari. Inamin niya sa akin ang totoo at ang dahilan kung bakit siya nagsinungaling ng gabing iyon. Ipinahayag niya na asawa nga niya ang matandang babae na unang humarap sa amin. At inamin rin niyang totoong aswang ito, pero ayon sa kanya ay nagbago ng landas at nagkaroon ng kabutihan sa puso. Sila'y nagmamahalan at nabuo ang isang pamilya. Gayunpaman, dahil sa mga tradisyon at paniniwala ng mga aswang, hindi sila tinanggap ng kanilang kultura. Sa harap ng mga mata ng ibang aswang, si Katemyong ay isang sumpa at pinayuhan si Leticia na huwag nang ipagpatuloy ang kanilang pag-iibigan.
At kung tatanggi sila'y hindi na sila mangingimi na kitlin maging buhay ng kanilang mga anak. Dito na nagdesisyon si Katemyong na iwanan ang puok ng mga aswang at tumira na ng tahimik sa aming nayon. Wala na siyang naging balita pa sa pamilya mula noon. Ayon kay Katemyong, ay hindi naman sa pinuntahan namin noon dating nakatira ang mga taong iyon. Marahil ay ito lamang ang nilipatang lugar ng mga ito. Hindi raw niya inaasahan na malapit lang pala sila sa kanya. Sa totoo lang, Kuya Bari, naaawa ako kay Katemyong. Buo sa pangunawa ko na ang kanyang puso ay labis na nangulila sa pagkakawalay sa kanyang mahal sa buhay. Alam ko po, mula noon wala siyang hangad kung hindi ang protektahan sila sa pamamagitan ng kanyang paglayo at pagsisinungaling naman sa aming mga kapurok. Matagal ang naging pag-uusap namin ni Katemyong at sa paglipas ng oras, napagpasyahan niyang ituro sa akin ang kakayahan niya tungkol sa pagpatay ng mga halimaw at panggagamot. Naniniwala kasi siya na baka kung sakali ay hindi naman lahat ay katulad nga ni Aling Leticia na handang magpakabuti para lamang sa pag-ibig. Mayroon din talagang masasama na ayaw talikuran ang kasamaang nakagabian bilang mga nilalang ng dilim. At sa huling bahagi ng aming pag-uusap ni Katemyong ay hinawakan ko ang kanyang kamay at ipinangako na magsisikap akong ipagpatuloy ang kanyang adhikain. Nagnais akong patuloy na matuto hindi lamang para sa aking sarili, kung hindi para sa lahat ng mga taong nagdusa dahil sa mga aswang at sa iba pang nilalang na nananakit ng mga walang kalaban-labang mga individual. Ako na ngayon si Kaador, Kuya Bari. Kilala na bilang isang magaling na albularyo na gumagamot sa iba't ibang karamdaman dito po sa aming baryo. Marami ang dumarayo dito para magpatingin. Naging sumbungan din ako ng lahat kapag mayroong napapansing kakaibang nilalang na pagala-gala sa madidilim na lansangan sa aming purok. Subalit bilang pagtanaw ng utang na loob kay Katemyong ay pinilit kong panatilihin at pakalmahin ang loob ng mga tao sa lugar namin sa tuwing ninanais ng mga itong guluhin ang tahimik na pamumuhay ng mga taong nakatira sa pinaniniwalaang purok ng mga aswang. Para sa akin po ay wala namang malakas na ebidensyang sila ay naghahasik ng kilabot at kaguluhan. Kaya mas nanaisin kong hayaan na lang sila doon at kami na may ipagpatuloy na lang ang pamumuhay ng tahimik at matiwasay. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, ang aking kwento. Taus-puso po akong nagpapasalamat sa inyong pagtugon na basahin ang aking karanasan doon sa purok ng mga aswang dito sa aming barangay sa Bacolod. Maraming salamat po muli at God bless po sa lahat ng kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Ador. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Ganoon din sa mga kasundo na walang sawang nakikinig po sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Crisanta, 38 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito po sa Maynila. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa isang nakapanghihilakbot kong karanasan na nangyari sa isang tagapurok sa Iloilo. Mula Maynila ay napadpad po ako roon sa Iloilo dahil sa lalaking naging kasintahan ko po na itago nyo na lang po sa pangalang Macario. Tulong! Tulungan niyo po ako! Sunod-sunod na sigaw
at pagmamakaawa ng isang babaeng buntis habang nilalantakan siya ng isang aswang. Nang mga oras na iyon ay nanonood po kasi ako ng palabas, Kuya Bari. Maya-maya lamang ay lumabo ang telebisyon dahil biglang umihi po ang malakas na hangin. Antena lang po kasi ang gamit namin noong araw. Kaya kung malakas ang hangin o di kaya naman ay malakas ang patak ng ulan, lumalabo po ang imahe ng telebisyon. Imbis na ipagpatuloy ang panonood ng katatakutan sa telebisyon, minainam ko na lamang po na patayin iyon. Naisipan kong bumili na lamang po sa tindahan ng ulam dahil gumagabi na pala. Habang nasa kalikitnaan ng aking paglalakad, ay napansin ko pong may taong sumusunod sa akin. Nararamdaman ko po talaga na sinusundan niya ako dahil sa tuwing lumilingon ako sa aking likuran, natatanaw ko ang lalaking iyon na humihinto at lumilinga-linga na kunwari ay may hinahanap. Hindi ko naman po maaninag ang mukha ng lalaki sapagkat nakasuot siya ng isang itim na jacket. Nakasuot din po siya ng kulay itim na pantalon at itim na sombrero. Nakatago ang kanyang mga kamay sa bandang likuran niya na wari bang may kung anong bagay na dinudukot mula sa kanyang likod. Bunsod ng labis na takot na aking nararamdaman, Kuya Bari, ay agad na po akong tumakbo patungo sa tindahan na may nakukumpulang mga tao. Turo kasi iyon ng aking nanay. Kapag ka ikaw'y nasa panganib daw, ay tumakbo lang ako patungo sa lugar kung saan maraming tao. Ngunit bago pa man po ako nakatakbo sa mga nagkukumpulang mga tao, agad akong nahawakan ng lalaki sa kaliwa kong braso. Hinigit niya ako palapit sa kanya na ikinasubsob ko naman po sa kanyang dibdib. Mula sa pagkakasubsob, iniangat ko ang aking tingin sa mukha ng lalaking iyon. Doon ay napag-alaman kong siya pala ay si Macario, ang aking kasintahan. Walang iya ka naman, Macario. Papatayin mo ba ako sa sakit sa puso? Singal ko sa kanya. Ngumiti lamang siya sa akin na tinugunan ko naman ng magkakasunod na hampas. Pagkatapos nun ay inilabas niya ang kanyang nakatagong kamay mula sa kanyang likuran. Nalaman kong bulaklak pala ang bagay na kanyang hawak-hawak. Ibinigay niya po iyon sa akin, Kuya Bari, kaya naman ay agad na napawi ang galit na nararamdaman ko po para sa kanya. Si Macario ay namamasukan bilang katiwala ng mayaman naming kapitbahay. Nagmula po siya sa probinsya ng Iloilo at napadpad lamang dito upang magtrabaho. Naging magkasintahan kami dahil madalas kaming nagkakasalubong. Dala ng aming kapusukan ay may nangyari rin sa aming dalawa, Kuya Bari. Nadala po kami ng init ng aming mga katawan, kaya naman ilang buwan ang lumipas, nalaman kong nabuntis po ako nitong si Macario. Sa kamalas-malasang pangyayari, nasibak siya sa kanyang pinagtatrabahuhan dahil mas nakatuon lamang ang atensyon ni Macario sa akin kaysa po sa kanyang trabaho. Ayaw niya rin naman pong tumira sa aming bahay dahil nahihiya raw siya sa mga magulang ko. Nagpasya na lamang siyang umuwi sa kanilang probinsya at niyaya niya akong sumama. Agad naman po akong pumayag kahit tutol po ang aking mga magulang. Habang nasa loob ng bus, hindi ko maiwasan ang mamangha sa ganda ng lugar. Payapa po kasi ang paligid, hindi kagaya sa Maynila na kay raming nagsisiksikang mga bahay. Doon po sa Iloilo ay imbis na bahay, malalaking puno ang magkakadikit.
Nung makababa kami ni Macario sa bus, sumakay naman kami ng tricycle. Habang tumatagal ang aming pagbabiyahe ay paunti ng paunti palalo ang mga kabahayan. Paliblib ng paliblib ang lugar. Kapansin-pansin din ang mga weirdong tingin ng mga tao. Ang mga iyon ay wari bang noon lamang nakakita ng kagaya kong Kutis, Maynila. Sumasakit ang tiyan ko habang nakasakay ako sa tricycle dahil hindi ganoon kaganda ang kanilang kalsada. Malubak po ito at mabato patungo sa lugar nila Macario. At dahil hindi kayang pasukin ng tricycle ang makipot na daan papasok sa baryo ni na Macario, naglakad na lamang kaming dalawa patungo po sa kanila. Laking tuwa ko naman nang makarating na kami sa aming patutunguhan. Agad po akong ipinakilala ng aking nobyo sa mga kamag-anak niya, lalo na sa kanyang mga magulang. Hindi man ganoon karangya ang kanilang simpleng bahay, mabait naman ang mga magulang ni Macario. Kung tutuusin, madali ko ngang nakasundo ang kanyang mga kapatid at magulang. Ngunit ang ayaw ko lang sa kanila ay palagi silang maraming ginagawa sa buhay kaya madalas na mag-isa po akong naiiwan sa bahay. Halos araw-araw na nagtutungo sa bukid ang nanay at tatay ni Macario, madalas din na hindi sila umuuwi at doon na lamang natutulog sa munti nilang kubol dahil may kalayuan ang kanilang bukid. Palagi po nilang kasama ang dalawa pang kapatid na lalaki ni Macario na tumutulong din sa pagsasaka. Gustuhin ko mang tumulong, Kuya Bari, ngunit ayaw nilang napapagod ako dahil nga buntis daw ako ng mga panahong iyon. Si Macario naman ay napapadalas din na umaalis dahil namamasada po siya ng tricycle. Ang perang naiipon niya noong siya ay nagtatrabaho pa lamang dito sa Maynila ay ang ginamit niyang pambili ng tricycle. Kaya naman ay palagi na lamang akong nag-iisang naiiwan sa aming bahay. Nakakalumbay lang kasi dahil walang kapitbahay. Napakalayo ng agwat ng mga makakapitbahay dahil ang mga tao sa lugar na iyon ay may kani-kanyang lupang pagmamay-ari. Crisanta, aalis na ako ha. Kailangan ko ng mamasada ng maaga upang makakuta naman ako ngayong araw. Siya nga pala, hindi raw makakauwi si nanay ngayon dahil marami silang kinakailangan tapusin sa bukid. O siya ha, mag-iingat ka dito at huwag kang sumama o magpapasok ng mga taong hindi mo kilala ha. Bilin sa akin ni Macario. Tumango naman ako, Kuya Bari, bilang pagsang-ayon sa kanyang itinuran. Pinagmasdan ko na lamang ang kanyang paglalakad palayo habang nakatulala ako sa may pintuan. Upang magkaroon ng libangan, naisipan ko pong magtanim-tanim na lamang. Noong nasa kalagitnaan ng pagtatanim ko ng bulaklak sa bakuran, ay may isang ali na napadaan at kinausap ako. At dahil likas na sa akin ang maging palausap, agad kong nakagaan ng loob ang aling iyon. Ayon sa kanya, nakatira lang daw siya malapit sa bahay ni na Macario. Dahil hindi ko siya kilala at hindi ko kabisado ang lugar, naniwala naman ako sa mga sinabi niya. Oh, bago at mag-isa ka lang ba dito? Nasaan ang kasama mo? Tanong niya sa akin. Matapat naman akong sumagot. Nang makumpirma niya na wala akong kasama, ay agad na gumuhit sa kanyang mga labi ang nakakakilabot ng ngiti. Nakita ko ang kanyang nakaririmarim na ngipin. Sira-sira, Kuya Bari. Marumit halatang hindi sinisipilyuhan.
Bagamat hindi ganoon kalinis ang kanyang panlabas na itsura, hindi iyon naging dahilan upang iwasan ko siya. Mabait kasi sa akin ang aling iyon, Kuya Bari. Hanggang sa dumating ang pagkakataon na niyaya niya akong sumama sa kanilang bahay upang may makausap naman daw ako. Iha, baka gusto mong sumama muna sa bahay namin. Dyan lang yun malapit lang naman. Dyan lang sa medyo una-una. Halika na, nakakapanglaw naman kasi kung mag-isa ka lang dito at walang kausap. Ngunit tumanggi ako sa kanyang inaalok. Noong tumanggi po ako, Kuya Bari, ay hindi niya naman ako pinilit. Nagpaalam na lamang siya sa akin na uuwi na siya. Unti-unti nang lumulubog ang araw, ngunit hindi pa rin umuuwi si Macario. Unti-unti na naman akong nakaramdam ng takot sapagkat ang tanging siluko ng mga sandaling iyon ay gasera lamang. Wala po kasing kuryente si Macario, Kuya Bari. At tuluyan na ngang dumilim at isinarado ko na ang mga pintuan at mga bintana. Sobrang tahimik ng paligid at tanging huni lamang ng mga kuliglig ang aking nauulinigan ng mga sandaling iyon. Maya-maya lamang ay binasag ng isang sigaw ang katahimikang iyon. Nakarinig ako ng boses ng babae sa labas ng bahay. Nagdadalawang isip ako na pagbuksan kung sino man iyon. Maya-maya lamang ay dahan-dahan kong nabobosesan na ang babae. Katimbre nito ng boses ng ali na aking nakausap kanina. Agad kong kinuha ang gasera na nakapatong sa lamesa at umakyat ako sa munti naming kwarto. Paunti-unti kong binuksan ang bintana at tumambad nga sa akin ang ali na nakausap ko kanina. Iha, may dala akong ulam para sa iyo. May kasama ka ba dyan ngayon? Sambit at tanong ng ali sa akin. Noong malaman kong siya lang pala, agad akong bumaba ng kwarto, ngunit bago iyon ay isinarado ko muna ang bintana. At pagkatapos ay pinagbuksan ko siya ng pintuan. Nang makapasok na nga ang ali sa loob ng aming bahay, ay muli kong isinarado ang pinto. Hindi naman kasi pwede kung sa bintana ko abutin ang ibinigay na ulam ng ali, kaya pinapasok ko siya. Isinaling ko ang ulam na kanyang daladala sa ibang sisidlan at nagkaroon kami ng kaunting diskusyon. Naku, saktong-sakto itong dalawang ulam dahil hindi pa po ako naghahapunan. Hinihintay ko kasi yung asawa ko eh. Siya nga po pala. Mag-isa lang ako dito dahil hindi pa po umuwi galing sa pamamasada ang aking asawa. Mahabang litanya ko sa babae. Maya-maya lamang po ay muli niya na naman akong niyaya na sumama sa kanilang bahay dahil marami daw akong makikilala roon at makakausap. Baka daw kasi naboboring na ako sa aming bahay. Kagaya ng una, tumanggi rin ako. Sa kalagitnaan po ng aming pag-uusap ay biglang may kumatok sa pintuan ng bahay. Nagulat naman ako sa sobrang lakas ng katok. Wari bang hihiwalay na ang aking kaluluwa sa labis na pagkabigla. Crisanta, si Macario to. Pakibukas naman yung pintuan. Nang marinig ko ang boses ng aking asawa, ay pansamantala kong iniwanan sa harap ng mesa ang ali. Pinagbuksan ko muna ng pintuan si Macario. Laking tuwa ko dahil nakauwi na naman ng ligtas ang aking asawa. Ipapakilala ko sana si Macario sa ali, ngunit nang tingnan ko ang ali sa mesa, wala na ito roon. Maliban na lamang sa isang pusang itim na nakapatong sa ibabaw ng mesa.
Nagulat ako at natuliro. Hindi ko alam kung pinaglalaroan lamang ako ng aking guni-guni o baka ay dala lamang ito ng gutom. O Crisanta, bakit may pusang itim dito sa loob ng bahay? Pagtatakang tanong ni Macario. Hindi po ako nakapagsalita ng mga oras na iyon. Maging ako po ay nagulat kung bakit nagkaroon ng pusang itim doon sa aming lamesa. Samantalang nawala naman ang ali. Binugaw tuloy ni Macario ang pusa at pinalabas iyon ng bahay. Tiningnan ko naman ang ilalim ng aming mesa kung naroon ba ang ali. Ngunit wala naman siya doon. Wala talaga akong maalala na lumabas ang ali, Kuya Bari. Crisanta, ano ba hinahanap mo? Tanong ni Macario sa akin dahil hindi na ako mapakali. Ah, wala. Alika na, kumain na lang tayo. Tugon ko dito. Nagugulaminahan man, pero mas minainam ko na lamang na itago kay Macario ang gumugulo sa isip ko. Napaisip talaga ako, Kuya Bari, na imposibleng walang ali na pumasok sa loob ng bahay namin dahil ang ulam na bigay niya ay naroon pa rin sa lamesa. Sarap na sarap si Macario sa paglantak sa ulam na naroroon. Ang buong akala niya ay ako ang nagluto nun. Pansamantala kong iniwanan si Macario sa hapagkainan at nagtungo ako sa kwarto upang silipin sa bintana kung nasa labas ba ang ali. Nagulat ako nang matanaw ko siyang nakatayo sa hindi kalayuan habang masamang nakatitig sa direksyong kinaroroonan ko. Maya-maya lamang ay umalis ang ali. Akma ko sana siyang tatawagin, subalit tuluyan na siyang naglaho sa dilim na hatid ng gabi. Kinabukasan ay muli na namang naulit ang pangyayaring iyon, Kuya Bari. Umalis na naman si Macario at naiwan na naman akong mag-isa sa bahay. Muli na namang nagtungo sa bahay ang aling iyon. Doon ko siya tinanong kung papaano siya nakaalis sa loob ng bahay namin kagabi nang hindi ko napapansin. Sinabi naman niya sa akin na dumaan daw siya sa likuran ng aming bahay dahil natatakot daw siya sa boses ng asawa ko. Dahil utu-utu ako at aminado naman ako, pinaniwalaan ko naman siya. Naging mas malapit pa ang loob namin sa isa't isa at nagpakilala na siya sa akin. Siya raw si Elsa. Muli na naman niya akong niyaya na magtungo sa bahay nila dahil malapit lang naman daw. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, pumayag na ako. Nagtiwala ako sa kanya at sumunod lamang ako sa kanya kung saang daan siya tutungo dahil hindi ko naman kabisado ang lugar. 1 linggo pa lamang kasi ako doon. Ngunit lumipas po ang mahabang oras. Hindi pa rin kami nakakarating sa bahay nila. Sumuot na kami sa mga masusukal na gubat, tumawid sa mga ilog, ngunit ang sinasabi niyang malapit na bahay ay hindi ko pa rin nakikita. Sa bawat dinadaanan namin ay nagpuputol ako ng halaman dahil iyon ang itinuro sa akin ni Macario upang hindi raw ako maligaw at upang magkaroon ako ng palatandaan sa dinadaanan namin. Sa ganoong paraan daw, makakauwi daw ako kapag naligaw. Kalaunan nga at hindi nagtagal ay nakarating din kami sa isang purok. Kakaiba ang kolonyalismo ng lugar na iyon. Mapabata man o mapatanda, ang lahat ay kakaiba kung tumindig. Wari bang nais akong sakmalin ng mga taong naroroon sa purok na iyon? Sinabi naman sa akin ni Elsa na normal lamang daw ang ganoong sitwasyon sa kanilang purok, lalong-lalo na kung may bagong dayo sa kanilang lugar.
Kinabahan naman ako at ng oras na iyon ay nag-umpisa na akong natakot. Iniisip ko na hindi ko kayang umuwi pabalik dahil sa layo ng nilakad namin ni Elsa. Sinabihan ko naman kaagad siya na ihatid na niya ako pauwi bago magdilim. At nakakatuwa dahil sumang-ayon naman siya sa pakiusap ko. Crisanta, di ba't buntis ka? Tanong sa akin ni Elsa. Nagulat na lamang ako kung papaano niya nalaman na buntis ako. Sinagot ko na lamang siya ng totoo at hindi nga nagtagal ay narating namin ang bahay nila. Doon ay sumalubong sa amin ang pamilya ni Elsa na wari bang gutom na. Nandilisik ang mga mata ng mga tao sa bahay nila Elsa at ang lahat ay nakapagtatakang ayaw ihiwalay ang tingin nila sa akin. Ganun pa man Kuya Bari, kahit nawiwirduhan ako, ay naisipan ko pa ring humiga at magpahinga sa kwarto ni Elsa. Dahil buntis ako ay mabilis akong napagod at nakaramdam ng antok. Hanggang sa nakatulog ako. Hindi ko na namalayan ang takbo ng oras hanggang sa gumabi na pala. Nagising na lamang po ako nang maramdaman kong may tumutusok sa aking tiyan. Napabalikwas ako ng bangon at nakita kong pinalilibutan ako ng pamilya ni Elsa. Inilagay nila ako sa isang mahabang mesa. Elsa, anong ginagawa niyo sa akin? Makaaswang ba kayo? Sigaw ko nang makita ko na nag-iba ang kanilang mga wangis kahalintulad ng mga halimaw. Nakita ko rin kung papaanong nagbago ang anyo ni Elsa. Malakas ang kutob ko na aswang ang kanila. Nagulat ako sa aking nakita. Agad akong nagpumiglas at lumabas sa bahay nila. Naging malinaw na sa akin kung bakit ako kinakaibigan ni Elsa. Batid pala nito na buntis ako. At naalala kong buntis nga pala ang paboritong kainin ng mga aswang na kagaya nila. Nang mga oras na iyon Kuya Bari ay aligaga ako at hindi malaman kung saan pupunta. Ang pamilya ni Elsa ay nakangiti habang mabalasik na nakatitig sa akin. Habang ang ilan naman sa kanila ay nagtutulo na ang mga laway at umaangil. Hindi ako makapaniwala na totoo pala ang mga aswang na noon ay napapanood ko lamang sa telebisyon. Tumakas ako. Agad akong naghanap ng lugar na mapupuntahan hanggang sa may natanaw akong mga nagkukumpulang mga tao. Patakbo kong lumapit patungo sa kanila, ngunit nang makadais ako ay nakita kong pinalilibutan nila ang isang bangkay ng tao na sabay-sabay nilang nilalantakan. Halos maduwal ako Kuya Bari sa senaryong iyon. Bahagya akong napaatras dahil sa tindi ng takot at pagkabigla. Inakala kong ligtas ang paglapit sa mga nagkukumpulang mga tao, ngunit hindi pala. Napagtanto ko na naroon ako sa isang purok ng mga aswang. Kung sa Maynila, tsismis ang tinutumpukan, dito sa purok ng mga aswang, karne ng tao ang pinag-aagawan. Noong mapansin kong malapit na sa aking kinaroroonan ang pamilya ni Elsa, tumakbo na ako ng tumakbo. Bahala na kung saan ako mapunta. Hanggang sa makita ko at parang natatandaan ko ang daan palabas. Bahala na ang sabi ko sa sarili ko. Tumakbo ako papasok sa gubat na dinaanan namin ni Elsa noong papunta pa lamang kami sa purok na iyon. Salamat kahit papaano ay natatandaan ko ang mga punong kahoy na tinagpas ko. Hindi ko mawari kung anong nangyayari sa akin noong mga sandaling iyon, ngunit parang tanda ko ang daan.
Wala akong magawa kung hindi magdasal na lamang ng magdasal. Umiiyak na rin ako habang ako'y pagod na pagod sa katatakbo. Ngunit hindi ko na pinansin ang aking hingal. Ang mahalaga ay mailigtas ko ang bata na nasa sinapupunan ko. Salamat talaga sa liwanag din ng buwan at nakikita ko pa rin ang mga halaman na pinagputulan ko. Maya-maya'y nadaanan ko na rin ang mga ilog na dinaanan namin ni Elsa papunta roon. Sa kalagitnaan ng aking pagtakas ay napahinto ako matapos kong makita sa aking harapan si Elsa. "Hindi mo ako maiisahan, Crisanta," singhal ni Elsa kasabay ng kanyang pag-angil na ikinalabas ng kanyang mga pangil. Naging mabalasik ang kanyang tingin na wari bang handa akong lantakan anumang oras. Maya-maya lamang ay bumulagta siya sa lupa matapos siyang tagain ni Macario. Tinagasan ito ng paulit-ulit sa batok niya. "Macario, papaano mo nalaman nandito ako?" Tanong ko habang hawak ni Macario ang aking braso. Patakbo niya akong hinila papalayo sa lugar na iyon. "Halika na, bilisan mo para makalis na tayo sa lugar na ito. Nabasa ko ang sulat mo na iniwan mo kanina sa mesa." Sagot naman sa akin ni Macario habang kami ay patuloy pa rin sa aming pagtakbo. Nawala na sa isip ko na nag-iwan nga pala ako ng sulat sa kanya bago ako sumama kay Elsa. Nakagawian ko na kasi iyon noon pa man dahil ayokong nag-aalala sa akin si Macario. Habang tumatakbo, patuloy pa rin ako na nagtanong sa kanya. Tinanong ko si Macario kung papaano niya nalaman na naroon ako dumaan sa gubat na iyon. Ayon sa kanya, may nakakita raw sa akin na mangangahoy na may kasama akong isang babae. Nasaksihan daw ng mangangahoy na iyon ang pagsuot namin ni Elsa sa gubat na yun. Kaya bilang pagbabakasakali na matagpuan ako, sinuong ni Macario ang gubat. At dahil nga doon, nailigtas niya ako at tagumpay niya akong nailayo sa purok ng mga aswang. Iyak pa rin ako ng iyak, Kuya Bari, habang kami ay tumatakbo at hinahanap ang daan palabas. Noon pa raw talamak na ang mga aswang sa kanilang lugar, ngunit ang purok na tinuturo ng mga tao na purok ng mga aswang ay tribo lang daw ng mga katutubo at walang naiiwang bakas sa kanilang purok na pumapatay sila ng tao. Wala ding patunay na sila ay mga aswang. Dahil po sa pangyayaring iyon ay minabuti namin ni Macario na bumalik na lamang sa Maynila sapagkat sobra ang trauma na naghatid sa akin ng nakakakilabot na karanasang iyon. Habang kami ay nasa biyahe pa uwi, iniisip ko pa rin ang mga nangyari, lalong-lalo na yung babaeng iyon, si Elsa. Hindi ako naniniwalang mga katutubo lang sila, Kuya Bari. Lalong-lalo na yung mga nagtutumpukang mga taong kumakain ng karne ng tao. Magpas hanggang ngayon talaga ay hindi ako makapaniwala na mga katutubo sila. Sila ay mga aswang. Isang karanasan po sa aking buhay ang nagbigay aral sa akin na huwag basta-basta magtiwala sa mga tao na nakakaharap natin sa pang-araw-araw. Sa ngayon po ay malaki na ang anak namin ni Macario. Nailuwal ko naman po ito nang walang problema. Ngunit sa tuwing nakakakita po ako ng buntis na babae, ay hindi talaga mawala-wala sa aking isipan at sumasagi pa rin magpahanggang ngayon ang babaeng iyon, si Elsa. Alam kong hindi siya katutubo at siya ay nagmula doon sa purok
ng mga aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari. Nawa po ay magsilbing aral sa inyo na huwag kayong basta-bastang makikipag-usap at magtitiwala sa mga estranghero dahil maaari ninyo itong ikapahamak. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Crisanta. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.